Ako si Eduardo Santos at ito ang kwento kung paano ko ipinamigay ang lahat ng aking mana. Oo, tama ang narinig ninyo. Pinirmahan ko ang bawat papel na inilapag nila sa harapan ko. Hindi ko binasa, hindi ko na inisip. Ang aking kamay lang ang gumalaw, pumipirma sa mga dokumentong mag-aalis sa akin sa bahay na tinirahan namin ng aking yumaong asawa. Ang mga dokumentong nagsusuko sa lahat ng karapatan ko sa negosyong pinaghirapan niya, sa perang inipon niya para sa aming kinabukasan. Tinawag akong baliw ng kanilang abogado. Mismong ang anak kong si Marco nagmakaawa sa akin na itigil ang kahibangang ito. Nakita ko ang ngiti sa mga labi ng dalawang anak na babae ng aking asawa, sina Isabel at Katrina, isang ngiti ng tagumpay. Akala nila tapos na ang laban. Akala nila nakuha na nila ang lahat. Pero hindi doon nagtatapos ang kwento dahil pagkatapos kong pirmahan ang lahat, isang abogado ang tumikhim, ang abogado ng aking asawa. At may binasa siyang isang pangungusap lamang na nagpabago sa lahat. Upang maintindihan ninyo kung bakit ko ginawa ang tila isang kabaliwan, kailangan nating bumalik ng 3 linggo sa araw na gumuho ang aking mundo. Ang pangalan ng aking asawa ay Celia at siya ang aking pangalawang pagkakataon sa pag-ibig. 3 linggo na ang nakalipas mula nang pumanaw siya, isang atake sa puso, biglaan, walang babala. Ang huling alaala ko sa kanya ay ang kanyang tawa habang nanonood kami ng telebisyon sa aming sala. Sa isang iglap, nawala ang tawang iyon at nawala na rin siya. Ako ay 67 taong gulang, biyudo na noon pa man, at akala ko ay habambuhay na akong mag-iisa. Ngunit dumating si Celia. Nagkakilala kami sa isang maliit na support group sa aming parokya. Pareho kaming nawala ng kabiyak dahil sa cancer. Sa aming mga kwento ng pighati, nakahanap kami ng pag-unawa, ng ginhawa. Hindi namin hinahanap ang pag-ibig, ngunit kusa itong dumating. 4 na taon. 4 na taon ng purong kaligayahan ang ibinigay niya sa akin. Ngunit ang kaligayahang iyon ay may anino, ang kanyang 2 anak na babae. Si Isabel at Katrina, mula pa sa simula hindi nila ako gusto. Sa kanilang mga mata ako ay isang estranghero na bigla na lang pumasok sa buhay ng kanilang ina. Isang matandang lalaki na walang yaman na tiyak na habol lang ay ang pera ng kanilang ina. At ang pinakamasakit sa lahat, dumating sila isang araw pagkatapos ng libing. Isang araw pa lang ang nakalipas mula nang ihatid namin sa huling hantungan si Celia. Ang bigat sa aking dibdib ay halos hindi ko na makaya. Nakaupo lang ako sa aming sala, tulala, yakap-yakap ang una na dati niyang ginagamit. Bigla na lang silang pumasok, hindi kumatok, hindi nagbigay galang. Dala-dala nila ang kanilang mga lumang susi, walang pakikiramay, walang tanong na, "Kumusta ka na?" o "Kaya mo pa ba?" Ang sabi sa akin ni Isabel habang abala sa kanyang mamahaling telepono, "Eduardo, kailangan nating pag-usapan ang mga ari-arian." Ang mga salitang yon parang sinaksak ang puso ko, mga ari-arian. Iyon agad ang nasa isip nila, hindi ang kanilang ina, hindi ang alaala niya, kundi ang pera. Ipinatong ni Katrina ang isang folder sa lamesa. "Pinahanda na namin ito sa aming abogado," sabi niya sa malamig na boses, "para pirmahan mo. Isang kasulatan na isinusuko mo na ang lahat ng karapatan mo sa mga naiwan ni Mama. Lahat. Ang bahay na ito, ang negosyo, ang mga ipon." Sinabi nila sa akin, 4 na taon ka lang niyang asawa. Kami, buong buhay niya, kaming mga anak. At pagkatapos ay sinabi ni Katrina ang mga salitang hinding-hindi ko malilimutan. Ang mga salitang nagtulak sa akin na gawin ang ginawa ko. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa at sinabing, "Makinig ka, Eduardo, sinusubukan naming maging makatwiran. Bibigyan ka namin ng 15 milyong piso, 15 million pesos. Kunin mo na, mas malaki pa yan sa kinita mo sa buong buhay mo bago mo makilala si Mama." Isang insulto, isang panlalait, isang pagyurak sa aking pagkatao at sa tunay na pagmamahal na ibinigay ko sa kanilang ina. Para sa kanila, wala akong halaga. Wala akong dinalang kahit isang kusing sa pagsasamang iyon, kaya wala rin akong karapatang umalis na may dala-dala, walang utang na loob. Iyon ang salitang pumasok sa isip ko. Hindi ba nila naisip ang 4 na taon na inalagaan ko ang kanilang ina?
Ang mga umagang pinagtimpla ko siya ng kape, ang mga gabing binantayan ko siya kapag masama ang kanyang pakiramdam, ang kaligayahan na muli niyang naramdaman pagkatapos ng maraming taon ng kalungkutan. Para sa kanila, lahat ng iyon ay walang halaga. Ang halaga lang ay ang mga numero sa bank account, ang titulo ng lupa, ang mga stock certificate. Kaya sa opisina ng kanilang abogado, pumayag ako. Handa na akong isuko ang lahat para lang matapos na, para sa kapayapaan, para makapagluksa ako ng walang gulo. Ngunit hindi nila alam ang isang bagay. Ang asawa ko, si Celia, kilalang-kilala niya sila. Higit pa sa inaakala nila, bago siya pumanaw, may ginawa siyang isang bagay na hindi nila inaasahan. Isang bagay na nagpapatunay na ang tunay na katarungan minsan ay nanggagaling sa mga taong wala na. Hindi ito paghihiganti, ito ay katarungan. Ang katarungang inihanda mismo ng kanilang ina. Ang pirma ko sa mga dokumentong iyon, hindi iyon pagsuko, iyon ang simula. Simula ng katapusan para sa kanilang kasakiman. Bago tayo magpatuloy sa kwento at malaman kung ano ang nakasulat sa isang pangungusap na iyon, kung maaari po ay mag-subscribe kayo sa aming channel. At sana ay i-comment ninyo sa ibaba kung saan po kayo nanonood sa mga oras na ito. Binabasa ko po ang bawat isa sa inyong mga komento. Maraming salamat po. Isang araw pa lang ang nakalipas mula nang iwan namin ang mga labi ni Celia sa kanyang huling hantungan. Ang bigat ng aking dibdib ay parang isang malaking bato na hindi ko maalis. Ang bawat sulok ng bahay na ito ay nagpapaalala sa akin sa kanya. Ang kanyang tsinelas sa tabi ng pinto, ang salamin niya sa pagbabasa na nasa ibabaw ng maliit na mesa at ang amoy ng kanyang pabango na tila nananatili pa rin sa hangin. Ang bahay na dati puno ng buhay at tawanan, ngayon ay nababalot na ng isang nakabibinging katahimikan. Si Marco, ang aking anak, ay kakaalis lang pabalik ng Laguna. Gusto pa sana niyang manatili, samahan ako sa aking pag-iisa, ngunit sinabi ko sa kanya na kailangan ko ng kaunting panahon para sa aking sarili. Ang totoo, ayokong makita niya akong ganito, mahina, wasak. Ayokong maging pabigat pa sa kanya. Nakaupo ako sa paborito naming sopa, nakatulala sa bintana kung saan madalas naming pinapanood ang paglubog ng araw. Suot ko pa rin ang itim na barong na ginamit ko sa libing. Hindi ko magawang magpalit. Pakiramdam ko, kapag hinubad ko ito, ay parang tinatanggap ko ng tuluyan na wala na talaga siya. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, narinig ko ang pagbukas ng pinto sa harapan. Hindi man lang kumatok. Napalingon ako at nakita ko si Isabel na papasok, suot ang kanyang mamahaling corporate suit. Ang buhok ay nakatali ng napakahigpit na tila masakit. Sumunod sa kanya si Katrina, kasing ayos at kasing lamig ng kanyang kapatid. Sila ang dalawang anak ni Celia mula sa una niyang asawa. Si Isabel, ang panganay, ay isang accountant sa isang malaking kumpanya sa Makati. Si Katrina naman ay may sariling marketing agency sa BGC. Pareho silang matagumpay, edukada at hindi ako kailanman nagustuhan. Sa mga mata nila, ako ay isang hamak na pensyonado na umakit sa kanilang mayaman na ina. Tumayo ako, inaasahan ang isang yakap o kahit man lang isang salita ng pakikiramay. Ngunit wala, walang anumang emosyon sa kanilang mga mukha. Dumiretso si Isabel sa gitna ng sala at inilabas ang kanyang cellphone. Nagsimula siyang mag-scroll na parabang mas importante pa ang nasa screen kaysa sa biyudong kaharap niya. Si Katrina naman ay inilibot ang kanyang mga mata sa buong kabahayan. Sinusuri ang bawat gamit na parabang kinakalkula na niya ang halaga ng mga ito. Eduardo, sabi ni Isabel, hindi man lang nagabalang tumingin sa akin. Ang kanyang boses ay walang anumang init. Kailangan nating pag-usapan ang mga ari-arian. Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin na parang isang sampal. Mga ari-arian. Hindi man lang sila nagtanong kung kumain na ba ako, kung nakatulog ba ako, kung paano ko dinadala ang sakit ng pagkawala. Diretsong negosyo. Ang inyong ina, kahapon lang natin siya inilibing. Mahina kong sabi, ang aking boses ay nanginginig. Kaya nga, sabat ni Katrina, na sa wakas ay nagsalita. Kaya nga kailangan nating ayusin ito ngayon.
Bago pa maging komplikado ang lahat, tinitigan ko sila. Komplikado? Ano ang ibig nilang sabihin? Ang pagmamahala namin ni Celia ay simple. Ang buhay namin ay payapa. Ano ang magiging komplikado? Sa wakas ay ibinaba ni Isabel ang kanyang telepono at tiningnan ako ng diretso sa mata. 4 na taon kang kasal sa aming ina Eduardo. 4 na taon. Kami ni Katrina, buong buhay niya kaming mga anak. Naiintindihan mo ba ang pagkakaiba? Tumango ako. Alam ko iyan. Kung gayon, maiintindihan mo kung bakit kailangan mong pirmahan ang mga ito. Inilapag ni Katrina ang isang makapal na brown folder sa ibabaw ng center table. Ang tunog ng paglapag nito ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng bahay, para itong isang hatol. Hindi ko ginalaw ang folder. Tinitigan ko lang ito na para bang isang ahas na naghihintay tumuklaw. Ang inyong ina at ako ay kasal. Ayon sa batas ng Pilipinas, ang mga ari-ariang naipundar sa loob ng kasal ay pag-aari naming dalawa. Alam namin ang sinasabi ng batas, mabilis na sagot ni Isabel, may bahid ng inis sa kanyang boses. Alam din namin na wala kang inambag na kahit 1 sentimo sa lahat ng pinaghirapan niya. Tumira ka sa bahay niya, nakinabang ka sa tagumpay niya, at ngayong wala na siya, sa tingin mo ba ay may karapatan ka sa kalahati ng lahat ng ito? Ang kanyang mga salita ay mas masakit pa sa isang tunay na sampal. Pinaliwala niya ang 4 na taon ng pag-aalaga at pagmamahal na ibinigay ko kay Celia. Pinaliwala niya ang kaligayahan na muling nakita sa mga mata ng kanilang ina mula nang ako ay dumating. Para sa kanila, ang kontribusyon ay nasusukat lamang sa pera. Hindi ko yan sinabi, depensa ko. Hindi mo na kailangang sabihin, sabi ni Katrina. Umupo siya sa silyang kaharap ko. Ang kanyang boses ay bahagyang lumambot, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling kasing lamig ng yelo. Makinig ka, Eduardo. Sinusubukan naming maging reasonable dito. Hindi ka namin itataboy sa lansangan. Inaalok ka namin ng 15 milyong piso, 15 million pesos. 15 milyon. Inulit ko ang mga salitang iyon sa aking isipan. Para sa kanila, iyon ang presyo ng 4 na taon ng buhay ko kasama ang kanilang ina. Presyo ng aking pagmamahal. Presyo para lisanin ko ang tahanang ito na puno ng aming mga alaala. Cash, dagdag pa niya, na para bang iyon ang pinakamahalagang detalye. Sa loob ng 60 araw, pirmahan mo ang mga dokumentong ito, umalis ka sa bahay, sa loob ng 70 araw at aalis ka na may dalang pera na marahil ay mas malaki pa sa kinita mo sa buong buhay mo bago mo makilala si Mama. Isang insulto na binalot sa isang alok. Iyon ang ginawa nila. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, mabigat at puno ng lason. Naalala ko ang mga sinabi sa akin ni Celia noon. Paano niya ikinuwento na may lungkot sa kanyang mga mata na ang kanyang mga anak ay naging sobrang materialistiko mula nang mamatay ang kanilang ama. Paano sila tumatawag na lang kapag may kailangan? Paano nila pinalampas ang aming kasal dahil daw hindi sila makakuha ng leave sa trabaho? Ngayon, naintindihan ko na ang lahat. At kung hindi ako pipirma, tanong ko, ang boses ko ay halos isang bulong na lang. Ang mukha ni Isabel ay muling tumigas. Kung gayon, lalabanan namin ito sa korte. May mga abogado kami na kayang patagalin ang kaso ng maraming taon. Sasabihin namin na ginamit mo ang kahinaan ng aming ina, na hindi na siya nasa tamang pag-iisip ng pakasalan kanya, na inilayo mo siya sa amin, sa kanyang sariling pamilya. Hindi ko kailanman inilayo si Celia kaninuman, kayo ang halos hindi dumadalaw. Hindi ko na napigilang isumbat. Iyan ang salita mo laban sa salita namin, sabi ni Katrina nang may ngisi. At mayroon kaming mga email, mga text message, mga dokumentasyon kung paano unti-unting nasira ang relasyon namin kay Mama mula nang pumasok ka sa buhay niya. Mga kasinungalingan, mga binaluktot na katotohanan, alam kong kaya nilang gawin iyon. May pera sila, may impluwensya. Ano naman ang laban ng isang matandang tulad ko? Tiningnan ko ang 2 babaeng ito, ang mga anak ni Celia. Naalala ko ang mga litrato noong bata pa sila na ipinakita sa akin ni Celia. Mga batang nakangiti, masayahin, puno ng buhay. Hindi ko maikonekta ang mga larawang iyon sa 2 estrangherang ito na puno ng galit at kasakiman. Ang sakit isipin.
Kailangan kong pag-isipan ito, sabi ko, bilang huling paraan para makakuha ng oras. Pag-isipan mong mabuti at mabilis, sabi ni Isabel habang tumatayo na. Babalik kami pagkatapos ng 3 araw. Kung hindi ka pa nakapirma, ang alok ay bababa sa 10 milyon. At kung tatanggi ka pa rin, sisimulan na namin ang kaso. Huminto siya sa may pinto. Ay, at saka Eduardo, palitan mo ang mga susi kung gusto mo. Bahay pa rin ito ng aming ina. Kukuha lang kami ng court order. At umalis na sila. Iniwan nila ang folder sa ibabaw ng mesa na parang isang bomba na naghihintay sumabog. Iniwan nila ako sa isang bahay na bigla na lang naging napakalaki at napakalamig. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat tiktak ng orasan sa dingding ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking sentido. Ang mga banta ni na Isabel at Katrina ay umuulit-ulit sa aking isipan. Korte, mga abogado, mga kasinungalingan, ang pagyurak sa alaala ni Celia, ang ideya pa lang na ang aming pagmamahalan ay gagawing isang sirko sa loob ng korte, ay hindi ko makakaya. Ang sakit ng pagkawala niya ay sapat na. Hindi ko na yata kakayanin ang dagdag na pasakit ng isang maruming labanan. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ko si Marco. Kailangan ko ng isang taong makakausap. Isang taong hindi ako huhusgahan. Isang taong maiintindihan ako. Sinagot niya agad na parabang inaasahan na niya ang tawag ko. Dad, kumusta po kayo? Okay lang po ba kayo dyan? Ang bungad niya puno ng pag-aalala. Sa pagkarinig ko pa lang sa boses niya, ang lahat ng tapang na sinubukan kong ipunin ay gumuho. Pumuhos ang aking mga luha. Humihikbi na parang isang bata. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang pagdating ng magkapatid, ang kanilang mga malamig na salita, ang folder na nakapatong sa aking lamesa, ang alok at ang banta. Sa kabilang linya, naririnig ko ang pag-igting ng paghinga ni Marco. Pagkatapos kong magsalita, isang sandali ng katahimikan ang namagitan at pagkatapos ay isang pagsabog ng galit. Hindi po pwede, Dad. Hindi ninyo pwedeng hayaan na gawin nila iyon sa inyo. Halos pasigaw niyang sabi. Iyon ay pagnanakaw, may karapatan kayo diyan, ipaglaban ninyo, kumuha tayo ng abogado. Pagod na ako, anak, sabi ko. Ang aking boses ay basag, pagod na ako. Kakalibing ko lang sa asawa ko. Wala na akong lakas na makipag-away pa sa mga anak niya. Kung pagod na po kayo, ako ang lalaban para sa inyo, giit niya. Hahanap ako ng pinakamagaling na abogado. Ako ang haharap sa lahat. Hindi ninyo kailangang gawin mag-isa ito, Dad. Nandito ako. Ang alok niya ay nagbigay ng kaunting init sa aking nanlalamig na puso. Si Marco, ang mabuti kong anak, hindi siya kailanman humingi ng kahit ano mula sa akin. Nang sabihin kong mag-aasawa akong muli, ang tanging sinabi niya ay, Masaya po ako para sa inyo, Dad. At least, hindi na kayo mag-iisa. Hindi niya kailanman tinanong kung ano ang makukuha niya mula kay Celia. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang aking kaligayahan. Siya ang tunay na pamilya. Huwag na, Marco, sabi ko, pinapahalagahan ko yan, pero huwag na. Hindi ko kayang isubo ang aking anak sa isang laban na hindi naman sa kanya. Ayokong madamay ang kanyang simpleng buhay sa gulo ng isang pamilyang hindi naman niya kadugo. Natahimik siya sandali sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita siya, ang kanyang boses ay mas kalmado na, ngunit puno ng damdamin. Mali sila tungkol sa inyo, Dad. Alam ninyo iyan, hindi ba? Pinhengbog po ninyo si Mama Celia. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera niya pinagsama-sama. Hindi na ako nakapagsalita, isang bukol ang bumarado sa aking lalamunan. Ang mga salita ng aking anak ang nagsilbing balsamo sa aking mga sugat. Iyon lang ang kailangan kong marinig. Na may isang taong naniniwala sa akin. Na may isang taong nakakita sa katotohanan sa sumunod na 2 araw. Para akong isang multo sa sarili kong bahay. Halos hindi ako kumain. Halos hindi ako natulog. Naglalakad-lakad lang ako sa mga silid, hinahaplos ang mga muebles, tinitingnan ang mga litrato namin ni Celia na nakasabit sa dingding. Sa bawat ngiti niya sa mga larawan, parang tinatanong niya ako, ano ang gagawin mo, mahal ko? Inisip ko ang laban, ang mga pagdinig sa korte, ang paghaharap sa mga abogado, ang paghahanap ng ebidensya para patunayan ang aming pagmamahalan, ang paggastos ng pera na wala naman ako,
At pagkatapos, inisip ko ang kapayapaan, ang pag-alis na lang, ang pagtanggap ng alok nila at pag-uumpisa muli sa ibang lugar, ang pag-iwan sa lahat ng gulo, ang pagod. Iyon ang nanalo sa huli, ang pagod sa puso, sa isip at sa katawan. Sa ikatlong araw, bumalik sina Isabel at Katrina tulad ng ipinangako nila. Suot ang kanilang mga mamahaling damit, dala ang kanilang mga mayayamang ekspresyon para silang mga buwitre na nag-aabang sa kanilang biktima. Nakapagdesisyon ka na ba? Tanong ni Isabel. Walang anumang pampungad na salita. Tumingin ako sa kanila, sa mga mukha ng mga anak ng babaeng minahal ko. At sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Hindi para sa kanila, hindi para sa pera, kundi para sa aking sarili, para sa aking kapayapaan tumango ako. Pipirmahan ko. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Katrina, isang tunay na ngiti sa wakas. Ngiti ng tagumpay. Matalinong desisyon, sabi niya. Sa totoo lang, Eduardo, ito ang mas makabubuti sa lahat. Makakapagsimula ka ulit. Mapapanatili namin ang pinaghirapan ni Mama at walang masasayang na pera sa mga abogado. Ang kanyang mga salita ay puno ng kabalintunaan, ngunit hindi ko na lang pinansin. Kailan natin ito gagawin? Tanong ko, gusto ko nang matapos ang lahat. Bukas, 10:00 ng umaga, sa opisina ng abogado namin sa Makati, dalhin mo ang iyong identifikasyon. Si Isabel ay papunta na sa pinto. Ay, at magsimula ka nang mag-impake. Gusto naming mailista ang bahay sa merkado bago matapos ang buwan. At muli umalis na sila. Iniwan akong mag-isa sa aking desisyon. Isang desisyong parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ngunit isang desisyon na pinili ko. Sa gabing iyon, naupo ako sa maliit na study room kung saan madalas magtrabaho si Celia. Ang kanyang salamin sa pagbabasa ay nandoon pa rin sa ibabaw ng kanyang mesa. Sa tabi nito ay isang hindi natapos na crossword puzzle at ang paborito niyang ballpen. Kinuha ko ang ballpen at pinaikot-ikot ito sa aking mga kamay. Inaalala kung paano niya ito kinakagat sa dulo kapag siya ay nag-iisip ng malalim. Ang sakit ay sariwa pa rin. Habang nakaupo ako roon sa gitna ng katahimikan at mga alaala, biglang tumunog ang aking telepono. Isang hindi rehistradong numero. Halos hindi ko na ito sagutin. Sino naman kaya ang tatawag sa akin ng ganitong oras? Ngunit may nag-udyok sa akin na sagutin ito. Hello? Sabi ko. Mr. Santos, si Ate Elena Reyes po ito. Ako po ang abogado ng inyong asawa, si Mrs. Celia Santos. Ang boses sa kabilang linya ay profesional, ngunit may bahid ng kabaitan. Bigla akong kinabahan. Hello po, attorney. Please call me Elena, sabi niya. Nabalitaan ko po ang pagpanaw ni Celia. Labis ko pong ikinalulungkot ang inyong pagkawala. Isa po siyang kahangahangang babae. Salamat po. Mr. Santos, nagpatuloy siya, at ang kanyang tono ay naging mas seryoso. Naiintindihan ko po na nilapitan kayo ng mga anak ni Celia tungkol sa mga ari-arian. Natigilan ako, para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano? Paano po ninyo nalaman? Dahil inaasahan na po ito ni Celia, sagot niya. At ang mga salitang iyon ang nagpabago sa lahat. Kaya po ako tumatawag, mayroon po kayong meeting bukas ng 10:00 ng umaga. Tama po ba? Opo. Para pirmahan ang mga dokumento na isinusuko ko ang aking mga karapatan sa ari-arian. Natahimik si Atty. Reyes sandali. Mr. Santos, ako po ang estate attorney ni Celia. Ako po ang naghahanda ng kanyang huling habilin. At sinisigurado ko po sa inyo anumang dokumento ang inihanda ni na Isabel at Katrina, hindi po iyon naayon sa huling habilin ng inyong asawa. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Ang ibig ko pong sabihin, kailangan ninyong pumunta sa meeting bukas. Ngunit bago kayo pumirma ng kahit ano, kailangan po na nandoon ako. Pakiusap po, huwag ninyo akong pagtalunan dito. Ito po ang gusto ni Celia. Hindi ko po maintindihan. Maiintindihan ninyo po bukas, 10:00. Saan po ang address? Ibinigay ko sa kanya ang impormasyon. Ang aking isip ay gulong-gulo. Ang aking puso ay biglang nagsimulang tumibok ng mabilis. Attorney, ano po ba talaga ang nangyayari? Mahal na mahal po kayo ni Celia, Mr. Santos, sabi niya. At kilala rin niya ang kanyang mga anak higit pa sa kanilang inaakala. Magtiwala lang po kayo sa akin. Pumunta kayo sa meeting.
Huwag kayong pipirma ng kahit ano hanggat hindi ako dumarating. Bago pa ako makapagtanong muli, ibinaba na niya ang telepono. Iniwan akong nakatulala sa katahimikan, hawak ang telepono, at isang bigla ang pag-asa ang nagsimulang sumibol sa aking pagod na puso. Kinabukasan, isinuot ko ang aking pinakamagandang barong, ang parehong barong na isinuot ko sa libing ni Celia at sa aming kasal. Gusto sanang sumama ni Marco, ngunit sinabi ko sa kanya na manatili na lang sa Laguna. Ito ay isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Sa paglalakbay, papuntang Makati, ang kaba sa aking dibdib ay halo-halong takot at pag-asa. Ano kaya ang inihanda ni Celia? Ano ang plano ni Attorney Reyes? Ang opisina ng abogado ni na Isabel ay nasa isang mataas na gusaling salamin sa Ayala Avenue. Ika-30 palapag. Ang pakiramdam ay napakalayo sa aming simpleng buhay sa labas ng lungsod. Itinuro ako ng receptionist sa isang conference room kung saan naghihintay na sina Isabel, Katrina at isang lalaking naka-Amerikana na mukhang kasing mahal ng sasakyan ko. Thomas, magaling. On time ka, sabi ni Isabel na itinuro ang isang bakanteng upuan. Ito si Attorney Michael Lim, ang aming abogado. Tumayo si Attorney Lim at kinamayan ako. Ang kanyang kamay ay matigas, ang kanyang mga mata ay mapanuri. Mr. Santos, naintindihan ko na sumang-ayon na kayo sa mga tuntunin ng kasunduan. Inihanda ko na ang lahat ng mga dokumento. Hindi ito magtatagal ng higit sa 15 minuto. Huminga ako ng malalim. Naisip ko na dapat ay mayroon din akong sariling abogado, sabi ko. Sinusubukan na patatagin ang aking boses. Ang mukha ni Katrina ay agad na kumunot. Hindi iyan kasama sa usapan natin. Wala tayong usapan, sagot ko, nagulat sa sarili kong tapang. Nag-alok kayo, sinabi kong pag-iisipan ko. Sinabi mong pipirma ka, matalas na sabi ni Isabel. Sinabi kong pupunta ako sa pulong na ito at narito ako, kiit ko. Tumikhim si Ate Shirley, sinusubukang kontrolin ang sitwasyon. Mr. Santos, siyempre may karapatan kayo sa legal na representasyon. Ngunit nais kong ipunto na ang pag-antala sa prosesong ito ay magdudulot lamang ng mas malaking gastos para sa lahat. Ang mga dokumentong ito ay simple lang naman. Kinikilala ninyo lamang na isinusuko ninyo ang inyong mga karapatan bilang asawa sa mga ari-arian kapalit ng napagkasunduang halaga. 15 milyong piso, sabi ko. Tama po. At ano nga ulit ang mga isusuko kong karapatan? Tanong ko. Gustong marinig muli mula sa kanya. Kumuha ng isang folder si Attorney Lim. Ang mga ari-arian ni Mrs. Santos ay kinabibilangan ng tirahan sa 1427 Pinewood Crescent na may tinatayang halaga na 150 milyong piso. Ang kanyang negosyo, ang Heritage Imports, na may mga asset na nagkakahalaga ng humigit kumulang 50 milyong piso. Mga investment portfolio na nagkakahalaga ng 120 milyong piso at iba pang mga account na nagdadala sa kabuuang halaga ng ari-arian sa humigit kumulang 350 milyong piso. Isang kabuuang halaga na halos hindi ko maisip at inaalok nila ako ng wala pang 5% nito. Kaya inaalok ninyo ako ng mas mababa sa 5% ng iniwan ng aking asawa, sabi ko, hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag. Sumandal si Isabel. Nang iniwan ng aming ina, pagtatama niya, may diin sa bawat salita. At nakukuha mo ang higit pa sa nararapat para sa 4 na taon ng pagpapakasal. Bago pa ako makasagot, bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok si Attorney Elena Reyes. Siya ay nasa mga edad 50. Suot ang isang navy blue suit at may dalang isang leather briefcase. Ang lahat sa kanya ay nagpapakita ng kumpiyansa at autoridad. Paumanhin na late ako, sabi niya ng may ngiti. Grabe ang traffic. Agad na tumayo si Atik. Pasensya na, sino po sila? Elena Reyes, sabi niya. Ako ang abogado ni Mr. Santos. Itinuro niya ako. At mas mahalaga, ako ang estate attorney ni Celia Santos. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa at tiningnan sina Isabel at Katrina. Hello girls! Matagal na rin tayong hindi nagkita. Ang mukha ni Katrina ay namutla. Si Isabel ay natigilan. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Katrina.
Nirerenta ang interes ng aking kliyente at sinisiguro na ang mga huling habilin ng kanyang yumaong asawa ay maipapatupad ng maayos. Humila ng upuan si Atty. Reyes sa tabi ko at naupo. Ang kanyang presensya ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob. Ngayon, Atty. Lim, narinig ko na may inihanda kayong mga dokumento para pirmahan ni Mr. Santos. Mabilis na nakabawi si Atty. Lim. Opo, isang kasunduan kung saan isinusuko ni Mr. Santos ang kanyang mga karapatan bilang asawa sa mga ari-arian kapalit ng isang cash payment. Opo? Magkano? Tanong ni Atty. Reyes. 15 milyong piso. Hindi man lang kumurap si Atty. Reyes. Ganun ba? At ipinayo ninyo sa inyong mga kliyente na ito ay sapat na kabayaran dahil sa maikling panahon ng pagsasama at sa kakulangan ng pinansyal na kontribusyon ni Mr. Santos sa mga ari-arian. Opo. Interesante. Binuksan ni Atty. Reyes ang kanyang briefcase at naglabas ng isang dokumento na nakatali sa isang asul na ribon. Dahil dala ko dito ang huling habilin at testamento ni Celia Santos. Nilagdaan 8 araw bago siya pumanaw. Gusto ninyo bang malaman kung ano ang sinasabi nito? Ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Si Isabel ang unang nakapagsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang aming ina ay namatay sa biglaang atake sa puso. Wala siyang panahon para baguhin ang kanyang huling habilin. Sa kabaligtaran, kalmadong sagot ni Atty. Reyes, si Celia mismo ang pumunta sa aking opisina 2 linggo bago siya pumanaw para i-update ang kanyang habilin. Sinabi niya na mayroon siyang kutob, isang masamang pakiramdam. Sinubukan kong sabihin sa kanya na huwag siyang mag-isip ng ganoon, pero mapilit siya. Tumingin sa akin si Atty. Reyes, ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya. Mahal na mahal kanya, Eduardo. Gusto niyang siguraduhin na protektado ka. Protektado mula saan? Sigaw ni Katrina. Ngumiti si Atty. Reyes, ngunit hindi ito isang mainit na ngiti. Mula sa eksaktong sitwasyong ito, nahulaan ni Celia ng tama. Nasusubukan ng kanyang mga anak na pilitin kang isuko ang iyong mga karapatan. Binuksan niya ang dokumento. Basahin ko na ba ang mga mahahalagang bahagi? Kalokohan yan, sabi ni Isabel. Anuman ang dokumentong iyan, hindi nito kayang higitan ang aming mga karapatan bilang mga tunay na anak. Tama ka, sabi ni Atty. Reyes. Hindi nito hinihigitan ang inyong mga karapatan. Sa katunayan, nililinaw nito ang mga ito. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Ako si Celia Alonzo Santos na sa hustong pag-iisip at malusog na pangangatawan ay ipinahahayag na ito ang aking huling habilin at testamento sa aking pinakamamahal na asawa, si Eduardo Santos. Ipinamamana ko ang aming tahanan sa 4127 Pinewood Crescent. Lahat ng nilalaman nito, ang aking parte sa Heritage Imports at ang kabuuan ng aking mga investment portfolio. Isang halinghing ang kumawala sa lalamunan ni Katrina. Tumayo siya ng biglaan. Ang kanyang silya ay tumagilid. Imposible. Hindi niya kami iiwanan ng walang-wala. Hindi ko sinabing iniwan niya kayo ng walang-wala. Maupo ka, Katrina, mahinahong utos ni Atty. Reyes. Dahan-dahang napaupo si Katrina, ang kanyang mukha ay parang nakakita ng multo. Nagpatuloy sa pagbabasa si Atty. Reyes. Sa aking mga anak na babae, sina Isabel at Katrina, ipinamamana ko ang halagang 5 milyong piso bawat isa. 5 milyon bawat isa? Ang nanginginig na boses ni Isabel. Iyon lang, sa isang ari-ari ang nagkakahalaga ng halos 300 fiat milyon? Narinig kong bulong ni Atty. Lim, mukhang hindi na rin siya komportable. Hindi pa tapos si Atty. Reyes. Subalit, mayroong isang kondisyon. Tumingin siya ng diretso kina Isabel at Katrina. Hayaan ninyong basahin ko ito ng eksakto tulad ng isinulat ni Celia. At pinasa niya ang isang pangungusap na nagpabago sa lahat. Huminga ng malalim si Atty. Reyes, tila binibigyan ng bigat ang mga susunod niyang salita. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nina Isabel at Katrina, na para bang si Celia mismo ang nagsasalita sa pamamagitan niya.
Kung sino man sa aking mga anak o silang dalawa ay susubukang kwestiyonin ang testamentong ito, pilitin ang aking asawa na isuko ang kanyang mga karapatan o magsagawa ng anumang legal na hakbang upang makakuha ng mas malaking bahagi ng aking ari-arian sa loob ng 120 araw mula sa aking pagkamatay, sila ay tuluyang mawawala ng mana. Sa ganitong pagkakataon, ang kanilang bahagi ay ipagkakaloob sa Philippine Cancer Foundation. Katahimikan. Isang katahimikan na napakabigat na halos maririnig mo ang pagtibok ng bawat puso sa silid. Ang mga mukha ni na Isabel at Katrina ay nagpapakita ng isang halo ng hindi paniniwala, galit at pagkatalo. Sila ay nasukol. Sila ay nahuli sa kanilang sariling bitag. Ang mismong aksyon na ginawa nila, ang pagpilit sa akin na pumirma, ang siyang mag-aalis sa kanila ng kahit anumang mana. Baliw siya, sa wakas ay sigaw ni Isabel, ang kanyang boses ay basag. Wala siya sa tamang pag-iisip, minanipula siya ni Eduardo. Kalmado, naglabas ng isa pang dokumento si Attorney Reyes mula sa kanyang briefcase. Mayroon akong psychological evaluation dito na may petsang 1 linggo bago nilagdaan ang habilin. Sumailalim si Celia sa cognitive testing ayon sa aking rekomendasyon. Perpekto ang kanyang score. Siya ay nasa hustong pag-iisip. At bago pa ninyo itanong, mayroon akong 3 testigo sa pagpirma kasama na ang isang doktor. Ang bawat salita ni Attorney Reyes ay isang pako na lalong nagbaon sa kanila sa kanilang pagkatalo. Wala na silang lusot. Bakit? Bakit niya ito ginawa? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang. Ang lahat ng kanyang tapang at pagmamataas ay nawala. Napalitan ng isang itsura ng isang batang nalilito. Ang boses ni Attorney Reyes ay lumambot ng bahagya na may bakas ng kalungkutan. Dahil kilala niya kayo, ikinuwento sa akin ni Celia ang lahat. Tungkol sa paghinto ninyo sa pagtawag mula nang ikasal sila ni Eduardo. Tungkol sa hindi ninyo pagdalo sa kanilang kasal. Tungkol sa kung paano ang bawat pag-uusap ay nauuwi sa inyong mamanahin. Sinabi niya na tinitingnan ninyo siya hindi bilang isang ina kundi bilang isang retirement fund. Hindi iyan totoo, mahinang protesta ni Isabel, ngunit kahit siya ay hindi naniniwala sa sarili niyang mga salita. Hindi ba? Dumating kayo sa bahay ng inyong ina isang araw pagkatapos ng kanyang libing para pilitin si Eduardo na isuko ang kanyang mga karapatan. Hindi ninyo siya kinumusta, hindi kayo nakiramay, agad ninyong kinakalkula kung paano ninyo mapapalaki ang inyong makukuha. Si Katrina ay umiiyak na ngayon, mga tunay na luha ang dumadaloy sa kanyang pisngi. Mahal namin ang aming ina. Marahil, sagot ni Attorney Reyes, ngunit mas minahal ninyo ang kanyang pera. At alam yon ni Celia, bumaling si Attorney Reyes kay Attorney Lim. Attorney Lim, ipinapalagay ko na sinabi sa inyo ng inyong mga kliyente na sila ang mga pangunahing tagapagmana. Ang panga ni Attorney Lim ay nanigas. Ipinaalam nila sa akin na inaasahan nilang mamana ang mga ari-arian. Oo, kung gayon, nagtatrabaho kayo sa ilalim ng maling impormasyon, iminumungkahi kong pag-usapan ninyo ang inyong bayad sa kanila. Pakiramdam ko ay mahihirapan na silang bayaran ang inyong retainer ngayon. Tumayo si Attorney Lim. Isabel, Katrina, sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan ito ng pribado. Wala nang dapat pag-usapan, sigaw ni Isabel. Peke ang testamentong iyan, lalabanan namin yan. Kung gayon, wala kayong makukuha, kalmadong sabi ni Attorney Reyes. Kahit 1 sentimo, personal kong sisiguraduhin na ang Cancer Foundation ang makakatanggap ng bawat sentimong inilaan ni Celia para sa inyo. Iyan ba talaga ang gusto ninyo? Ang parangalan ang alaala ng inyong ina sa pamamagitan ng pagpapatunay na tama siya tungkol sa inyo? Ang tanong ay nanatili sa hangin, mabigat at walang sagot. Tumingin si Isabel kay Katrina. Tumingin si Katrina sa sahig. Dahan-dahan kinuha nila ang kanilang mga gamit at lumabas ng conference room nang walang imik. Sumunod si Attorney Lim na mukhang gusto na lang niyang maglaho. Naiwan ako doon. Nakaupo, pinoproseso pa rin ang lahat ng aking narinig. Isinara ni Attorney Reyes ang kanyang briefcase at tiningnan ako ng may kabaitan. Okay ka lang ba, Eduardo? Alam niya, mahina kong sabi.
Alam niyang gagawin nila ito. Oo, sabi niya, napakasakit para sa kanya, ngunit hindi siya nagulat. Sinabi niya na ang kanyang mga anak ay naging estranghero na sa kanya sa paglipas ng mga taon. Tumatawag lang daw sila tuwing birthday niya at Pasko para lang mangumusta tungkol sa kanyang kalusugan at kung na-update na ba niya ang kanyang estate plan. Hindi ko kailanman ginusto ang pera niya, sabi ko. Alam din niya iyon, kaya kaniya minahal. Nakita mo siya bilang Cecilia, hindi bilang isang ATM. Tumayo si Atty. Reyes. Ang bahay ay sa iyo, ang negosyo ay sa iyo, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay sa iyo. Iyon ang gusto niya. Kaya mo bang mabuhay ng may ganoon? Inisip ko, Cecilia, ang aming 4 na taon. Ang paghawak niya sa aking kamay habang nanonood kami ng TV. Ang pagtawa niya sa aking mga corning biro. Ang pagsabi niya sa akin na pakiramdam niya ay nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan. Kaya ko, sabi ko. Pero may gagawin ako sa perang iyon. Isang bagay na ikasisiya ni Celia. 3 buwan ang lumipas. Itinatag ko ang Celia Santos Foundation. Nagbibigay ito ng mga scholarship at livelihood program para sa mga byudo at byuda na nais magsimulang muli. Ang lahat ng pera mula sa investment portfolio ni Celia ay napunta doon. Pinanatili ko ang bahay dahil ito ang aming tahanan at hindi ko pa kayang iwanan ito. Ang negosyo, ipinasa ko sa manager na matagal nang nagpapatakbo nito, ang taong sinabi ni Celia na pinagkakatiwalaan niya ng higit kaninuman. Tinulungan ako ni Marco sa lahat ng ito. Ayaw niya noong una na ipamigay ko ang pera. Sabi niya, karapat-dapat daw ako doon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko. Ngunit sinabi ko sa kanya na hindi ito tungkol sa kung ano ang karapat-dapat. Ito ay tungkol sa pagpaparangal sa alaala ni Celia sa paraang magpapasaya sa kanya. Kinuha ni na Isabel at Katrina ang kanilang tig-5 milyong piso, hindi na sila umapela. Narinig ko na lang sa mga kakilala na hiniwalayan si Isabel ng kanyang asawa. Tila umaasa rin pala ito sa isang mas malaking mana. Si Katrina naman ay ibinenta ang kanyang ahensya at bumalik ng Maynila, ngunit hindi ko na siya nakita. Hindi ko sila kinamumuhian, hindi na rin ako galit. Nalulungkot lang ako para sa kanila. Nalulungkot dahil hindi nila kailanman malalaman kung ano ang tunay nilang nawala. Hindi ang pera, kundi ang pagkakataon na makilala ang kanilang ina sa mga huling taon niya. Ang pagkakataon na makita siyang masaya, minamahal at buo. Ako ay 67 taong gulang. Nakatira akong mag-isa sa isang bahay na masyadong malaki. Ngunit tuwing umaga, nagkakape ako sa kusina kung saan dati nagko-crossword puzzle si Celia. Tuwing gabi, nauupo ako sa sala kung saan kami nanonood ng aming mga paboritong palabas. At minsan kapag napakatahimik, parang naririnig ko pa rin ang kanyang tawa. Dumadalaw si Marco tuwing weekend, ayaw niya raw akong malungkot, pero sa tingin ko gusto niya lang ang luto kong adobo. Isa siyang mabuting anak. Ang tipo ng anak na hindi kailanman nagtanong tungkol sa mana, kundi nagtanong lang kung okay ako. Iyon siguro ang pagkakaiba. Sa pagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo at sa mga taong nagmamahal sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Alam ni Celia ang pagkakaibang iyon at siniguro niya na kahit sa kanyang pagpanaw, mapoprotektahan niya ang mga taong tunay na mahalaga. Kinabukasan, isinuot ko ang aking pinakamagandang barong, ang parehong barong na isinuot ko sa libing ni Celia at sa aming kasal. May dala itong bigat at alaala na nagbigay sa akin ng kakaibang lakas. Gusto sanang sumama ni Marco, nag-aalala siya para sa akin, ngunit mariin kong sinabi sa kanya na manatili na lang sa Laguna. Ito ay isang bagay na kailangan kong harapin ng mag-isa. Ito ay laban ko at laban ni Celia. Sa paglalakbay papuntang Makati, ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi ay tila nagpapabilis sa tibok ng aking puso. Ang mga salita ni Atiamo Reyes ay umuulit-ulit sa aking isipan. Huwag kang pipirma ng kahit ano hanggat hindi ako dumarating. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang itinanim niya sa akin. At sa biyaheng iyon, dinidiligan ko ito ng panalangin. Ang opisina ng abogado ni na Isabel ay nasa isang makintab at malamig na gusaling salamin sa Ayala Avenue.
ika-30 palapag. Mula sa bintana, tanaw mo ang buong syudad, isang dagat ng bakal, salamin at ambisyon. Ang pakiramdam ay napakalayo sa aming simpleng buhay sa labas ng lungsod, kung saan ang pinakamataas na istruktura ay ang kampanaryo ng simbahan. Pagpasok ko sa opisina, isang receptionist na may pilit ng ngiti ang sumalubong sa akin. Ang bawat sulok ay sumisigaw ng yaman at kapangyarihan, malinis, moderno, at walang anumang init. Itinuro ako ng receptionist sa isang conference room sa dulo ng pasilyo. Ang pinto nito ay yari sa salamin, kaya nakita ko na agad sila sa loob. Sina Isabel, Katrina, at isang lalaking hindi ko kilala. Lahat ay nakaupo sa paligid ng isang mahabang lamesa na gawa sa dark mahogany. Ang hangin sa loob, kahit hindi ko pa napapasok, ay tila mabigat na. Huminga ako ng malalim bago buksan ang pinto. Pagpasok ko, lahat sila ay napatingin sa akin. Ang katahimikan ay nabasag. "Eduardo, magaling. On time ka," sabi ni Isabel na itinuro ang isang bakanteng upuan sa tapat nila. Para akong isang akusado na haharap sa kanyang mga hukom. "Ito si Attorney Michael Lim, ang aming abogado." Tumayo si Attorney Lim. Isa siyang matangkad na lalaki, nasa mga edad 40, suot ang isang mamahaling Amerikana. Ang kanyang pagkakamay ay matigas at mabilis. Ang kanyang mga mata ay mapanuri, tila sinusukat ang aking halaga sa unang tingin pa lang. "Mr. Santos, ikinagagalak kong makilala kayo," sabi niya, kahit na ang tono niya ay nagsasabing kabaliktaran. "Naiintindihan ko na sumang-ayon na kayo sa mga tuntunin ng kasunduan. Inihanda ko na ang lahat ng mga dokumento. Hindi ito magtatagal ng higit sa 15 minuto." Umupo ako, inilagay ang aking mga kamay sa ibabaw ng makintab na mesa para itago ang panginginig ng mga ito. Sa gitna ng mesa ay ang parehong folder na iniwan nila sa aming bahay. Nakasara pa rin ito, ngunit para sa akin, ito ay isang bukas na hukay na naghihintay sa akin. "Salamat po, attorney," sabi ko, sinisikap na maging kalmado. Tumingin ako sa orasan sa dingding. 10:00 na. Nasaan na si Attorney Reyes? Kailangan kong mag-aksaya ng oras. Huminga ako ng malalim. Naisip ko na dapat ay mayroon din akong sariling abogado, sabi ko. Ang mga salita ay dahan-dahang lumabas sa aking bibig. Ang mukha ni Katrina ay agad na kumunot. Ang kanyang perpektong kilay ay nagsalubong. "Hindi iyan kasama sa usapan natin. Ang usapan ay pipirma ka ngayon." "Wala tayong usapan," sagot ko. Nagulat sa sarili kong tapang. Ang alaala ng pagmamahal ni Celia ang nagbigay sa akin ng lakas. "Nag-alok kayo," sinabi kong pag-iisipan ko, hindi ko sinabing isusuko ko ang aking karapatan sa legal na payo. "Sinabi mong pipirma ka," matalas na sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, nawawala ang kanyang kontroladong postura. "Sinabi kong pupunta ako sa pulong na ito at narito ako," giit ko. Bago ako pumirma sa kahit anong dokumento na may kinalaman sa daan-daang milyong piso, sa tingin ko ay tama lang na may abogado akong kasama para ipaliwanag ito sa akin. Tumikhim si Attorney Lim, sinusubukang bawiin ang kontrol sa sitwasyon. Ang kanyang profesional na ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. "Mr. Santos, siyempre, may karapatan kayo sa legal na representasyon. Ito ay isang karapatan na hindi namin maaaring ipagkait. Ngunit nais kong ipunto na ang pag-antala sa prosesong ito ay magdudulot lamang ng mas malaking gastos para sa lahat. Ang mga dokumentong ito ay simple lang naman." Itinulak niya ang folder palapit sa akin. "Ito ay isang simpleng waiver of spousal rights. Kinikilala ninyo lamang na isinusuko ninyo ang inyong mga karapatan bilang asawa sa mga ari-arian kapalit ng napagkasundo ang halaga. 15 milyong piso, sabi ko, para ipaalala sa sarili ko ang insulto." "Tama po," sagot ni Attorney Lim. "At ano nga ulit ang mga isusuko kong karapatan?" Tanong ko ulit. Kunwari ay nalilito ako. Gusto kong patagalin ang usapan. Bawat segundo ay mahalaga. Naglabas ng isang listahan si Attorney Lim, tila naiinip na. Ang mga ari-arian ni Mrs. Santos ay kinabibilangan ng tirahan sa 427 Pinewood Crescent.
na may tinatayang halaga na 150 milyong piso. Ang kanyang negosyo, ang Heritage Imports, na may mga asset na nagkakahalaga ng humigit kumulang 70 milyong piso. Mga investment portfolio na nagkakahalaga ng 120 milyong piso at iba pang mga account na nagdadala sa kabuuang halaga ng ari-arian sa humigit kumulang 320 milyong piso. Habang nagsasalita siya, ang aking mga mata ay nakatuon sa pinto. Nasaan ka na, Ate Chion Reyes? Huwag mo akong iwan dito. Kaya inaalok ninyo ako ng mas mababa sa 5% ng iniwan ng aking asawa, sabi ko. Hindi bilang tanong, kundi bilang isang pahayag ng katotohanan. Sumandal si Isabel sa kanyang upuan, nawawalan na ng pasensya. Nang iniwan ng aming ina, pagtatama niya may diin sa bawat salita. At nakukuha mo ang higit pa sa nararapat para sa 4 na taon ng pagpapakasal. 4 na taon laban sa buong buhay naming magkapatid. Sa tingin mo ba ay patas iyon? Eduardo, tapusin na natin ito. Hinawakan niya ang isang ballpen at itinulak ito palapit sa akin, kasama ang folder. Pirmahan mo na. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa akin. Ang presyon sa silid ay halos pisikal. Ang aking kamay ay nagsimulang gumalaw palapit sa ballpen. Inisip ko, paano kung hindi dumating si Atrice Reyes? Paano kung ito ay isang malupit na biro? Paano kung pinapaasa niya lang ako at sa sandaling iyon nang ang aking mga daliri ay malapit nang dumampi sa ballpen, pumukas ang pinto ng conference room. Pumukas ang pinto at pumasok si Ate Elena Reyes. Ang kanyang pagdating ay hindi marahas, ngunit ang epekto nito sa silid ay parang isang malakas na hangin na biglang pumasok at nagpagulo sa lahat ng bagay. Siya ay nasa mga edad 50, suot ang isang matikas na navy blue suit at may dalang isang leather briefcase. Ang bawat kilos niya mula sa paraan ng kanyang paglalakad hanggang sa paraan ng paglapag niya ng kanyang briefcase sa isang bakanteng espasyo sa mesa ay nagpapakita ng kumpiyansa at autoridad. Paumanhin, na-late ako. Sabi niya nang may isang magalang, ngunit hindi humihingi ng tawad ng ngiti. Grabe ang traffic sa EDSA. Ang atensyon ng lahat ay napunta sa kanya. Sina Isabel, Katrina at Ate Lim ay tumingin sa kanya na may halong pagtataka at inis. Sino ang estrangherang ito na basta na lang pumasok sa kanilang pribadong pulong? Agad na tumayo si Ate Lim na para bang ipinagtatanggol ang kanyang teritoryo. Pasensya na, sino po sila? Mayroon po kaming pribadong meeting dito. Ngumiti si Ate Reyes. Elena Reyes, sabi niya, inilalahad ang kanyang kamay kay Ate Lim na tinanggap naman nito ng may pag-aalinlangan. Ako ang abogado ni Mr. Eduardo Santos. Itinuro niya ako at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang pagpupulong na ito, nakaramdam ako ng pag-asa. Hindi na ako nag-iisa. Pagkatapos ay idinagdag niya ang mga salitang nagpabago sa buong dinamika ng silid. At mas mahalaga, ako ang state attorney ng yumaong Cecilia Santos. Ang epekto ng mga salitang iyon ay madalian at dramatiko. Ang mukha ni Katrina ay biglang namutla, na para bang nakakita siya ng multo. Si Isabel, na laging kalmado at kontrolado, ay natigilan, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa pagkagulat. Maging si Ate Lim ay nagpakita ng bakas ng pagkalito sa kanyang mukha. Malinaw na hindi nila ito inaasahan. Hello girls, pati ni Ate Reyes kina Isabel at Katrina na may isang pamilyar na tono na lalong nagpadagdag sa kanilang pagkabalisa. Matagal na rin tayong hindi nagkita, mula pa noong huling Pasko sa bahay ng inyong ina, hindi ba? Anong ginagawa mo dito? Nauutal na tanong ni Katrina, ang kanyang boses ay nawalan ng dating lamig at napalitan ng kaba. Nirerenta ang interes ng aking kliyente, sagot ni Ate Reyes na itinuro ako. At sinisiguro na ang mga huling habili ng kanyang yumaong asawa na kliyente ko rin ay maipapatupad ng maayos at ayon sa batas. Humila ng upuan si Ate Reyes sa tabi ko at naupo. Ang kanyang presensya ay parang isang pader na biglang itinayo sa pagitan ko at ng mga umaatake sa akin. Inilapag niya ang kanyang briefcase sa mesa ng may kumpiyansa. Ang tunog nito ay tila isang deklarasyon ng digmaan.
Bumaling siya kay Attorney Lim na nakatayo pa rin at tila hindi alam ang gagawin. Maupo ka, attorney, marami tayong dapat pag-usapan. Dahan-dahang napaupo si Attorney Lim. Ang kanyang kumpiyansa kanina ay unti-unti nang nawawala. Ngayon, nagsimulang muli si Attorney Reyes. Ang kanyang tono ay profesional na. Narinig ko na may inihanda kayong mga dokumento para pirmahan ni Mr. Santos. Maaari ko bang makita? Tila nagising sa pagkakatulala si Attorney Lim. Opo, siyempre. Itinulak niya ang folder palapit kay Attorney Reyes. Binuksan ito ni Attorney Reyes at mabilis na binasa ang mga nilalaman. Habang binabasa niya, isang bahagyang pagkunot ng noo ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang kasunduan kung saan isinusuko ni Mr. Santos ang kanyang mga karapatan bilang asawa sa mga ari-arian kapalit ng isang cash payment. Sabi niya na para bang binabasa ang isang katawa-tawang kwento. Tumingin siya kay Attorney Lim. Magkano? 15 milyong piso, sagot ni Attorney Lim. Hindi man lang kumurap si Attorney Reyes. Ganoon ba? At ipinayo ninyo sa inyong mga kliyente, tumingin siya saglit kina Isabel at Katrina, na ito ay sapat na kabayaran dahil sa maikling panahon ng pagsasama at sa kakulangan ng pinansyal na kontribusyon ni Mr. Santos sa mga ari-arian? Base sa impormasyong ibinigay sa akin ng aking mga kliyente, opo, depensa ni Attorney Lim, na ngayon ay tila maingat na sa kanyang mga salita. Interesante, sabi ni Attorney Reyes. Inilagay niya ang dokumento pabalik sa folder at isinara ito. Napaka-interesante, binuksan ni Attorney Reyes ang kanyang sariling briefcase. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Dahan-dahan, naglabas siya ng isang dokumento. Hindi ito nakalagay sa isang ordinaryong folder. Ito ay nakatali sa isang asul na ribbon, ang uri na ginagamit para sa mga mahahalagang legal na papeles. Inilapag niya ito sa gitna ng mesa. Dahil dala ko dito, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Ang huling habilin at testamento ni Celia Santos. Ang opisyal na dokumento. Nilagdaan 8 araw bago siya pumanaw at sinisigurado ko sa inyo ang nilalaman nito ay malayong-malayo sa kasunduang inihanda ninyo. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Gusto ninyo bang malaman kung ano ang sinasabi nito? Ang tanong ay retorikal. Ang sagot ay nasa hangin, mabigat at puno ng pangamba para sa magkapatid. Ang laro ay biglang nagbago. Ang mga mangangaso ay bigla na lang naging biktima at ako ay hindi na isang matandang madaling apiin. Ako na ngayon ang tagapagmana at si Attorney Reyes, siya ang tagapagdala ng katarungan, ang katarungang matagal nang inihanda ni Celia. Ang buong silid ay nabalot ng isang mabigat na katahimikan. Ang dokumentong inilapag ni Attorney Reyes sa mesa ay tila may sariling bigat. Ito ang huling salita ni Celia, ang kanyang boses mula sa kabilang buhay, at lahat kami ay naghihintay na marinig ito. Si Isabel ang unang nakabawi mula sa pagkagulat. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi paniniwala at galit. Kalokohan yan, sigaw niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Ang aming ina ay namatay sa biglaang atake sa puso. Wala siyang panahon para baguhin ang kanyang huling habilin. Ang testamentong hawak ng aming pamilya ay ang siyang legal. Sa kabaligtaran, kalmadong sagot ni Attorney Reyes, hindi natitinag sa pagsabog ni Isabel? Si Celia mismo ang pumunta sa aking opisina 2 linggo bago siya pumanaw. Mayroon siyang appointment. Malinaw niyang sinabi na gusto niyang i-update ang kanyang habilin. Sinabi niya na mayroon siyang kutob, isang masamang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Sinubukan kong sabihin sa kanya na huwag siyang mag-isip ng ganoon, na malakas pa siya, pero mapilit siya. Sinabi niya, Elena, mas mabuti ng handa. Pagkatapos ay tumingin sa akin si Attorney Reyes at ang kanyang mga mata ay puno ng simpatya at pag-unawa. Mahal na mahal ka niya, Eduardo. Ang pangunahing dahilan niya sa pag-update ng habilin ay para siguraduhin na protektado ka. Protektado mula saan? Sigaw naman ni Katrina na para bang isang personal na atake ang narinig. Ngumiti si Attorney Reyes.
Ngunit hindi ito isang masayang ngiti. Ito ay isang ngiti ng lungkot at pagkaalam. Mula sa eksaktong sitwasyong ito, nahulaan ni Celia ng tama na susubukan ng kanyang mga anak na pilitin kang isuko ang iyong mga karapatan. Ikinuwento niya sa akin ang lahat, ang mga hindi nasasagot na tawag, ang mga dahilan kung bakit hindi kayo makadalaw, ang mga usapan na laging nauuwi sa pera. Nasasaktan siya, pero tanggap niya. Kaya gumawa siya ng paraan para siguraduhin na ang kanyang huling mga kahilingan ang masusunod. Maingat niyang kinalas ang asul na ribbon mula sa dokumento. Ang bawat kilos niya ay may bigat. Basahin ko na ba ang mga mahahalagang bahagi? Anuman ang dokumentong iyan, hindi nito kayang higitan ang aming mga karapatan bilang mga tunay na anak. Kiit ni Isabel na tila sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Tama ka, sabi ni Atty. Reyes, na ikinagulat naming lahat. Hindi nito hinihigitan ang inyong mga karapatan. Sa katunayan, nililinaw nito ang mga ito. Napakalinaw. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang salamin at nagsimulang magbasa. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag na parabang isang hukom na naglalabas ng hatol. Ako, si Celia Alonzo Santos, nasa hustong pag-iisip at malusog na pangangatawan ay ipinahahayag na ito ang aking huling habilin at testamento na nagpapawalang bisa sa lahat ng naunang habilin na aking ginawa. Ang unang pangungusap pa lang ay isa ng malaking dagok para sa magkapatid. Malinaw na mayroon silang kopya ng isang lumang testamento, nagpatuloy si Atrimon Reyes. Unang-una, nais kong ipahayag ang aking walang hanggang pagmamahal at pasasalamat sa aking asawa, si Eduardo Santos. Sa loob ng 4 na taon, ibinalik niya ang ngiti sa aking mga labi at ang kaligayahan sa aking puso. Siya ang aking naging sandalan at kapayapaan sa aking mga huling taon. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Ang marinig ang mga salitang iyon mula kay Celia, kahit sa pamamagitan ng isang dokumento, ay parang isang yakap mula sa kanya. Dahil dito, nagpatuloy ang abogado, sa aking pinakamamahal na asawa, si Eduardo Santos, ipinamamana ko ang mga sumusunod, ang aming tahanan sa 4127 Pinewood Crescent, kasama ang lahat ng nilalaman nito, ang aking buong pagmamay-ari at interes sa aking negosyo, ang Heritage Imports, at ang kabuuan ng lahat ng aking mga investment portfolio kasama na ang mga stocks, bonds at iba pang mga securities. Isang halinghing ang kumawala sa lalamunan ni Katrina. Napahawak siya sa kanyang dibdib na para bang nahihirapang huminga. Tumayo siya ng biglaan. Ang kanyang silya ay gumawa ng malakas na ingay nang tumagilid ito. Imposible, imposible. Hindi niya gagawin iyon. Hindi niya kami iiwanan ng walang-wala. Kami ang kanyang mga anak. Hindi ko sinabing iniwan niya kayo ng walang-wala, mahinahong sabi ni Atty. Reyes, hindi inaalis ang kanyang tingin sa dokumento. Maupo ka, Katrina, at pakinggan mo ang kabuuan. Tila natulala, dahan-dahang napaupo si Katrina, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha. Si Isabel naman ay nakatitig lang sa kawalan, ang kanyang mukha ay walang emosyon, na para bang ang kanyang isip ay hindi matanggap ang nangyayari. Nagpatuloy sa pagbabasa si Atty. Reyes. Sa aking 2 anak na babae, sina Isabel at Katrina, na mahal ko sa kabila ng lahat, ipinamamana ko ang halagang 5 milyong piso bawat isa. Ang halagang ito ay dapat ibigay sa kanila kaagad kapag naaprubahan na ng korte ang testamentong ito. 5 milyon bawat isa ang nanginginig na boses ni Isabel. Iyon lang, sa isang ari-ariang nagkakahalaga ng halos 350 milyon, narinig kong bumulong si Atexer. Lim, isang kabuuang 10 milyon mula sa 350 milyon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng profesional na pagkabigla. Iyon ang nakasulat, matigas na sabi ni Atty. Reyes, ngunit hindi pa siya tapos. Tumingin siyang muli sa dokumento. Subalit, mayroong isang mahalagang kondisyon na kalakip ang pamana na ito. Ito na, alam kong ito na ang bahaging nag-udyok sa kanya na tawagan ako. Ang bahaging nagpapatunay kung gaano katalino at kung gaano kakilala ni Celia ang kanyang mga anak.
Tumingin si Atty. Reyes ng diretso kina Isabel at Katrina, ang kanyang mga mata ay tila tumatagos sa kanilang kaluluwa. Hayaan ninyong basahin ko ito ng eksakto tulad ng isinulat ni Celia. Bawat salita. Ang buong silid ay naghintay. Ang tensyon ay mas lalong tumindi. Ang susunod na pangungusap ay ang siyang magdidikta ng kanilang kapalaran, ang huling pagsubok na inihanda ng kanilang ina. Huminga ng malalim si Atty. Reyes na para bang inihahanda ang lahat para sa pinakamabigat na bahagi ng testamento. Ang kanyang mga mata ay hindi bumibitiw sa magkapatid. Ang kanyang boses, nang muli siyang magsalita, ay may bigat ng isang pinal na hatol. Ito ang isinulat ng inyong ina, sabi niya. Quote, "Subalit ang pamana kong ito para sa aking mga anak, sina Isabel at Katrina, ay may isang mahigpit na kondisyon." Itinaas niya ang dokumento para mas malinaw na mabasa. Kung sinuman sa aking mga anak o silang dalawa ay susubukang questionin sa anumang paraan ang bisa ng testamentong ito. Kung susubukan nilang pilitin ang aking asawa, si Eduardo, na isuko ang kanyang mga legal na karapatan, o kung sila ay magsasagawa ng anumang legal na hakbang upang makakuha ng mas malaking bahagi ng aking ari-arian kaysa sa nakasaad dito, sa loob ng 120 araw mula sa aking pagkamatay. Huminto siya sandali, hinahayaan ang bawat salita na tumatak sa kanilang isipan. Once sila ay tuluyang mawawala ng karapatan sa anumang mana, kasama na ang 5 milyong piso na inilaan para sa kanila. Sa ganitong pagkakataon, ang kanilang bahagi na nagkakahalaga ng 10 milyong piso ay ipagkakaloob ng buo sa Philippine Cancer Foundation bilang parangal sa alaala ng kanilang yumaong ama. End quote. Katahimikan. Isang katahimikan na mas maingay pa sa isang sigaw. Ang mga salita ay nanatili sa hangin, isang bitag na perpektong inilatag ni Celia. Isang bitag na hindi nila namalayan ay nahulog na pala sila. Ang mismong aksyon na ginawa nila, ang pagpunta sa bahay, ang pagbabanta, ang paghahanda ng mga dokumento para pilitin akong pumirma, ay ang eksaktong bagay na tinutukoy sa kondisyon. Sa kanilang kasakiman, sila mismo ang pumirma sa kanilang sariling pagkatalo. Baliw siya, sa wakas ay sigaw ni Isabel, ngunit ang kanyang sigaw ay walang lakas. Ito ay isang sigaw ng desperasyon. Wala siya sa tamang pag-iisip, kitang-kita na minanipula siya ni Eduardo. Kalmado na parabang inaasahan na niya ang linyang iyon, naglabas ng isa pang dokumento si Atty. Reyes mula sa kanyang briefcase. Tungkol diyan? Mayroon akong psychological evaluation dito na may petsang 1 linggo bago nilagdaan ang habilin. Sumailalim si Celia sa isang buong serye ng cognitive testing ayon sa aking rekomendasyon para mismo maiwasan ang ganitong mga akusasyon. Perpekto ang kanyang score. Ang sabi ng doktor, ang kanyang isip ay kasing talas ng isang taong kalahati ng kanyang edad. Siya ay nasa hustong pag-iisip at may buong kakayahang gumawa ng sariling desisyon. At bago pa ninyo itanong, mayroon akong 3 testigo sa pagpirma kasama na ang nasabing doktor na lahat ay handang tumestigo sa korte. Ang bawat salita ni Atty. Reyes ay isang pako na isinasara ang kabaong ng kanilang mga argumento. Wala na silang lusot, wala nang maidadahilan. Bakit niya ito ginawa? Tanong ni Katrina. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na lang, puno ng hinanakit at hindi pagkaunawa. Bakit niya kami itatrato na parang mga estranghero? Ang boses ni Atty. Reyes ay lumambot ng bahagya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata, hindi para sa akin, kundi para sa magkapatid. Dahil sa huling mga taon niya, iyon ang naramdaman niya. Ikinuwento sa akin ni Celia ang lahat. Nasasaktan siya. Sinabi niya na tinitingnan ninyo siya hindi bilang isang ina, kundi bilang isang retirement fund na naghihintay na lang na ma-withdraw. Hindi iyan totoo, mahinang protesta ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretsyo. Hindi ba? Tanong ni Atty. Reyes. Dumating kayo sa bahay ng inyong ina isang araw pagkatapos ng kanyang libing, hindi para makiramay, hindi para alalahanin siya,
kundi para pilitin ng kanyang biyudong asawa na isuko ang lahat. Iyan ba ang ginagawa ng mga anak na nagmamahal? Si Katrina ay humahagulgol na ngayon. Ang kanyang ulo ay nakayuko sa mesa. Si Isabel naman ay nakatitig lang sa dokumento na para bang sinusubukang hanapin ang isang butas, isang mali, isang pagkakamali. Ngunit wala. Ang habilin ni Celia ay perpekto. Tumingin si Atay Reyes kay Atay Lim na tahimik lang sa buong panahon. Atay Lim, ipinapalagay ko na sinabi sa inyo ng inyong mga kliyente na sila ang mga pangunahing tagapagmana ng kunin ninyo sila bilang kliyente. Pwede, ang panga ni Attorney Lim ay nanigas. Ipinaalam nila sa akin na inaasahan nilang mamana ang kabuuan ng mga ari-arian. Oo. Kung gayon, nagtatrabaho kayo sa ilalim ng maling impormasyon. At ngayon dahil sa kanilang ginawa, nasa panganib na mawala sa kanila kahit ang maliit na bahaging inilaan para sa kanila. Iminumungkahi kong pag-usapan ninyo ang inyong bayad sa kanila. Pakiramdam ko ay mahihirapan na silang bayaran ng inyong retainer ngayon. Isang malinaw na mensahe, tapos na ang laban. Tumayo si Atty. Lim. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng profesional na pagkainis. Isabel, Katrina, sa tingin ko ay kailangan nating pag-usapan ito ng pribado. Wala nang dapat pag-usapan, sigaw ni Isabel, tumatayo rin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya sa akin. Peke ang testamentong iyan, gawa-gawa ninyo lang yan, lalabanan namin iyan sa korte. Kung gayon, wala kayong makukuha, kalmadong sabi ni Atty. Reyes, na hindi man lang natinag sa kanyang banta. Kahit isang sentimo at tinitiyak ko sa iyo, personal kong sisiguraduhin na ang Philippine Cancer Foundation ang makakatanggap ng bawat sentimong inilaan ni Celia para sa inyo. Iyan ba talaga ang gusto ninyo? Ang huling aksyon ninyo bilang mga anak ay ang patunayan sa buong mundo na tama ang inyong ina tungkol sa inyo? Ang tanong ay, nanatili sa hangin, mabigat at puno ng kahulugan. Ang huling pagpipilian, tanggapin ang 5 milyon at ang kanilang kahihiyan o labanan ito at mawala ang lahat. Tumingin si Isabel kay Katrina na umiiyak pa rin. Tumingin si Katrina sa sahig. Walang salitang namagitan sa kanila, ngunit tila nagkaintindihan sila. Ang kanilang laban ay tapos na. Dahan-dahan, kinuha nila ang kanilang mga gamit, ang kanilang mga mamahaling bag, ang kanilang mga telepono. Hindi nila ako tiningnan. Hindi nila tiningnan si Atty. Reyes. Lumabas sila ng conference room nang walang imik. Ang kanilang mga balikat ay bagsak. Sumunod si Atty. Lim na nagbigay ng isang formal na tango bago isara ang pinto sa likuran niya. At bigla ang silid ay naging tahimik. Naiwan kami ni Atty. Reyes sa gitna ng tagumpay, ngunit hindi ako masaya. Nakaramdam ako ng isang malalim na kalungkutan para kay Celia at para sa mga anak na hindi niya kailanman tunay na naintindihan. Ang tagumpay ay may kasamang pait. Nang sumarado ang pinto at tuluyan nang umalis sina Isabel, Katrina at ang kanilang abogado, isang nakabibinging katahimikan ang pumuno sa conference room. Ang tensyon na kanina'y halos hinihiwa sa hangin ay biglang nawala. Naiwan kami ni Atty. Reyes sa gitna ng tagumpay, ngunit ang pakiramdam ay hindi masaya. Hindi ito tulad ng inaasahan kong pakiramdam ng panalo. Sa halip, isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa akin. Isinara ni Atty. Reyes ang kanyang briefcase at ang mahinang tunog niyon ay umalingaw-ngaw sa silid. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at pag-unawa. Okay ka lang ba, Eduardo? Mahinahon niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot. Tumingin ako sa dokumentong nasa ibabaw ng mesa, ang huling habilin ni Celia. Ang kanyang huling mensahe. Alam niya, mahina kong sabi, na para bang nagsasalita sa aking sarili. Alam niyang gagawin nila ito. Inasahan na niya ang lahat. Tumango si Atty. Reyes. Napakasakit para sa kanya, ngunit hindi siya nagulat. Ikinuwento niya sa akin na sa paglipas ng mga taon, unti-unti niyang naramdaman na ang kanyang mga anak ay naging estranghero na sa kanya.
Tumatawag lang daw sila tuwing birthday niya at Pasko at kahit sa mga tawag na iyon, ang laging nauuwing tanong ay tungkol sa kanyang kalusugan at kung na-update na ba niya ang kanyang estate plan. Hindi na tungkol sa kanya, kundi tungkol sa kung ano ang maiiwan niya. Hindi ko kailanman ginusto ang pera niya, sabi ko, ang mga salita ay nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Ang gusto ko lang ay siya. Alam din niya iyon, sabi ni Ate Reyes, na may isang maliit na ngiti. Iyon ang dahilan kung bakit kanya minahal ng lubos. Dahil nakita mo siya bilang Cecilia, ang babae, ang tao, hindi bilang isang ATM na may lamang daan-daang milyon. Nakita mo ang kanyang puso, hindi ang kanyang bank account. Tumayo si Ate Reyes, hudyat na tapos na ang aming pag-uusap. Ang bahay ay sa iyo, ang negosyo ay sa iyo. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay sa iyo, Eduardo. Iyon ang gusto niya. Iyon ang kanyang huling habilin. Tinitigan niya ako. Kaya mo bang mabuhay ng may ganoon? Ang tanong niya ay simple, ngunit napakalalim. Kaya ko ba? Kaya ko bang tanggapin ang isang yaman na naging sanhi ng pagkasira ng isang pamilya? Kaya ko bang manirahan sa isang bahay at magpatakbo ng isang negosyo na laging magpapaalala sa akin ng sakit na idinulot nito? Inisip ko si Cecilia. Ang aming 4 na taon, ang paghawak niya sa aking kamay habang nanonood kami ng TV. Anitsing pagtawa niya sa aking mga corning biro. Kung ang pagsabi niya sa akin na pakiramdam niya ay nabigyan siya ng pangalawang pagkakataon sa kaligayahan at ako ang dahilan niyon. Ang kaligayahang iyon, iyon ang tunay na pamana, hindi ang mga numero sa papel. Kaya ko, sabi ko, na may bagong determinasyon pero may gagawin ako sa perang ito. Isang bagay na alam kong ikasisiya ni Celia. Isang bagay na magbibigay ng tunay na kahulugan sa lahat ng ito. 3 buwan ang mabilis na lumipas. Sa tulong ni Ate Reyes at ng aking anak na si Marco, sinimulan kong isakatuparan ang aking plano. Kinuha ni na Isabel at Katrina ang kanilang tig-5 milyong piso. Walang salita, walang pasasalamat, walang paalam, hindi na sila umapela. Tinanggap nila ang kanilang pagkatalo at nawala na lang na parang bula. Narinig ko na lang sa mga kakilala na hiniwalayan si Isabel ng kanyang asawa hindi nagtagal pagkatapos noon. Tila umaasa rin pala ito sa isang mas malaking mana. Si Katrina naman, nabalitaan kong ibinenta ang kanyang ahensya at lumipat sa ibang bansa. Hindi ko na sila muling nakita. At sa totoo lang, hindi ko sila kinamumuhian. Hindi na rin ako galit. Ang nararamdaman ko ay awa. Nalulungkot ako para sa kanila. Nalulungkot dahil hindi nila kailanman malalaman kung ano ang tunay nilang nawala. Hindi ang pera, hindi ang bahay o ang negosyo, kundi ang pagkakataon na makilala ang kanilang ina sa mga huling taon niya. Ang pagkakataon na makita siyang tunay na masaya, minamahal at buo pagkatapos ng maraming taon ng kalungkutan at pag-iisa. Iyon ang yaman na hindi nila kailanman makikita. Itinatag ko ang Celia Santos Foundation. Ang misyon nito ay simple. Tulungan ang ibang mga byudo at byuda, lalo na ang mga nakatatanda na makapagsimulang muli. Nagbibigay ito ng mga scholarship para sa mga gustong bumalik sa pag-aaral at livelihood programs para sa mga gustong magtayo ng maliit na negosyo. Ang lahat ng pera mula sa investment portfolio ni Celia ay napunta doon. Ang bawat sentimo ay ginagamit ngayon para magbigay ng pag-asa sa iba. Ang negosyo, ang Heritage Imports, ay ipinasa ko sa manager na matagal nang nagpapatakbo nito. Isang mabuting tao na sinabi ni Celia na pinagkakatiwalaan niya ng higit kaninuman. Ito ay isang sorpresa sa kanya at ang kanyang pasasalamat ay taos-puso. Alam kong iyon ang gugustuhin ni Celia. Ang bahay, pinanatili ko ito. Ito ang aming tahanan. Masyado itong malaki para sa isang tao, oo. Ngunit ang bawat sulok nito ay puno ng aming mga alaala. Tuwing umaga, nagkakape ako sa kusina kung saan dati nagko-crossword puzzle si Celia. Tuwing hapon dasturap, nauupo ako sa hardin kung saan namin inaalagaan ang kanyang mga rosas. At tuwing gabi, nauupo ako sa sala kung saan kami nanonood ng aming mga paboritong palabas. At minsan kapag napakatahimik, kapag ang tanging maririnig ay ang hangin, parang naririnig ko pa rin ang kanyang tawa
Dumadalaw si Marco tuwing weekend kahit malayo ang Laguna. Ayaw niya raw akong malungkot at mag-isa. Pero sa tingin ko, gusto niya lang ang luto kong adobo. Isa siyang mabuting anak. Ang tipo ng anak na hindi kailanman nagtanong tungkol sa mana, kundi nagtanong lang kung okay ako. At iyon, sa tingin ko, ang pinakamahalagang aral sa lahat ng ito, ang pagkakaiba sa pagitan ng mga taong nagmamahal sa iyo at sa mga taong nagmamahal sa kung ano ang maibibigay mo sa kanila. Alam ni Celia ang pagkakaibang iyon at siniguro niya na kahit sa kanyang pagpanaw, mapoprotektahan niya ang mga taong tunay na mahalaga. Kaya kung kayo na nanonood nito ngayon ay nag-iisip tungkol sa inyong sariling pamana, isipin ninyo ito. Ang inyong huling habilin ay hindi lang tungkol sa paghahati ng mga ari-arian. Ito ang inyong huling mensahe, ang inyong huling kwento. Siguraduhin ninyo na isinasalaysay nito ang kwento na gusto ninyong iwan, ang kwento ng inyong mga pinahahalagahan. Kung nakaantig sa inyo ang kwentong ito, sana po ay mag-subscribe kayo. Ibahagi ninyo ang inyong sariling mga karanasan sa comment section. At laging tandaan, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagganti, kundi ang mamuhay ng maayos at parangalan ang mga taong tunay na nagmahal sa iyo. Hanggang sa muli, ito si Eduardo Santos, nagpapaalala sa inyo na ang pamilya ay hindi laging tungkol sa dugo. Minsan, ito ay tungkol sa kung sino ang dumarating kapag ang lahat ay wala na, kung sino ang nananatili kapag tunay na mahalaga.